Yun lang, kahit si Congressman Benny Abante, ang co-chairperson ni COA sa Appropriations Committee, ay nagulat sa kanyang pagkakatanggal at mukhang nagulat din sa kanya umunong pressing health concern. Oh. Ang ganda na sinabi dito. Ebidensya to. Ano sabi? Kahit si Abante na co-chairperson, ibig sabihin ka-team ika nga ni Zaldico. Co-chairperson, ibig sabihin kasama mong chairperson ka. No, di ba? Nagulat sa pagsibak at nagulat saan? Na may sakit. Hindi alam mo yun, masyado na ako, para sa akin isang matinding kasinungalingan kung sasabihin talaga nating nag-resign. Matinding kasinungalingan, sa tingin ko lang Bakit Kanyo? Ayan na yun, mismo yung kasamahan niya, hindi nga alam nasisibakin siya at bigla-biglaan at the same time hindi alam na may sakit siya. Ibig sabihin, the decision happened to be from the top. Parang ika nga beyond pay grade ni Abante ito. O wala sa kanyang level, ika nga. The decision galing sa kataas-taasan. Kasi nagulat di ba? Nagulat yung kasamahan mo. Wala sa mga congressman. Nanggaling mismo at sabi nga nila, napaka-obvious naman. Kanino ba galing? Mismong sa anak ng presidente. So dalawa na kagad ang na-prove dito. Number 1, talagang sinibak. Number 2, galing sa taas ang desisyon. Hindi natin alam kung galing ba kay presidente or galing kay Speaker Romualdez. But definitely, anak ko So ibig sabihin po, doon mismo sa presidente nang galing yung pagsibak, di ba? At ayun na nga, may matindingan nangyari. Nagkaroon ng sibakan. At nako, mamaya din may papakita tayong video, bandang dulo Papakita natin yung video ng ating interview. Naku po, kay Cathy Binag. Malupit po itong interview na ito, kaya abangan niyo. Pero bago po yan, tingnan natin muna ano ba nangyari dito at ba't may nagkasibakan sa kamera. Alam nyo, kasi ganito yan napaka sobrang timing, ika nga. Mahalaga maintindihan natin at maunawaan natin ano ba itong nangyaring sibakan, kasi timing na timing kung saan yung INC ay gumawa ng isang malupit na prayer rally. Meron namang biglang nasibak na malupit din. Hindi lamang po ito isang small position, but ito napaka very relevant position na alam natin na ito binanggit pa mismo ni VP Sara Duterte. Walang iba kung hindi si, alam niyo na, yung nagdemanda sa atin na walang iba kung hindi si Zaldico. Sabi ko sa iyo, Zaldico wag na wag mong idedehado ang mga nagsisilbi sa bayan, yung talagang may panawagan na buksan ng mata ng mga Pilipino, bigla mong binanatan. Ayan ang matinding karma. Yun. Hindi totoo, karma ka ngayon, di ba? Ito, panoorin natin Siya po ba ay sinibak? Ano ba talaga ang tunay nangyari? Kayo na humusga dito sa balita na ito Pasok. Sa unang araw ng pagbabalik ng Kongreso mula po sa bakasyon, may sibakan agad na nangyari. Unang araw pa lamang daw ng pagbabalik ng Kongreso o ng Kamara ay ano daw meron? Siba ang nangyari. Hindi po ako nagsabi. Baka mamaya nandiyan ka na naman, Zaldico, sabihin mo fake news ako o yung mga sinasabi ko libelous. Hindi po ako nagsabi. Ayan po si Ed Lingaw, sinabi niya, unang pagpasok pa lamang ng taon na ito
ay may sibakan na nangyari. At ikaw yung tinutukoy niya. Tingnan mo yung picture mo. May sibakan talaga nangyari. Okay? So, wag ka nang marami pang sinasabi dyan. O ito, pasok. Ang casualty, ang chairman ng House Committee on O, Appropriations. casualty, ikaw daw. Naku po. Ousted. O, ayan ha. Ang linaw. Ousted. Sinibak. Sinipa. Tinadyakan. Isinuka. Ousted as chairman, House Appropriation Committee. Ano ho ba yung House Appropriation Committee? Yan po yung sinasabi nga ni VP Sara Duterte. Dalawa lang ang may hawak ng budget ng Pilipinas. Walang iba kung hindi ang Chairman ng House Appropriation na si Zaldico at yung kanyang bossing na si Speaker. Operation si Congressman Zaldico. At hindi po ito basta-basta. Ang komite sa appropriations na marahil ang isa sa pinakamahalaga at pinakamaimpluwensyang komite sa buong Kongreso. Malinaw yan ha. Sinasabi, pinakamahalaga, pinakamakapangyarihang komite. Yan ang inaasam ng lahat. Bakit? Diyan sumisipsip ang lahat ng congressman. Para kang ano niyan eh. Para ka talagang Panginoon dyan pagka ikaw ang chairman. Dahil ito po ang bubuo ng taon ng budget ng gobyerno. Nako. Lahat ng mga ahensya ng gobyerno halos manikluhod na dadalaw sa Appropriations Committee. Lahat daw. Lahat. Every all. Tingnan nyo na ha. Lahat ng imantakin mo, lahat ng sekretary, nagmamanikluhod dito. Naku po, patay tayo dyan. Pangit pakinggan. Lumuluhod daw dito sa chairman ng House of Appropriation. Kahit sino man ang namamahala sa Appropriations Committee, siguradong malapit siya sa mga Diyos ng Kongreso at ng Malacanang. Naku po. Dikit daw sa Diyos ng Kongreso at Malacanang. Yan, ganyang katindi ang power ng appropriation. Malupit talaga ho itong kaganapan na ito. Mantakin mo, ikaw ang pinakamakapangyarihan dyan. Ikaw ang talagang sayo ang sumasaludo lang lahat ng sekretary. O, di ba? Tuwing budget. At sabihin natin, siya ang tunay na malapit sa kusina. Nakatunayan, nung nireklamo ni VP Sara Duterte ang budget ng kanyang ahensya, ang pininteriya ni VP Sara ay si Speaker Martin Romualdez at si Appropriations Committee Chairman Zaldico. Nako. Ang hirit ng bise, ang budget ng Pilipinas ay hawak lamang ni Ko at ni Speaker Romualdez. Naku po. Kaya. Anak ng weteng. Unti-unti na kayo naglalaglagan. Naku po. Kasi mamaya papaliwanag natin bakit tila laglagan ang naganap. Mukhang laglagan ang naganap. Panoorin pa natin. Pasok. At medyo kakaiba rin kasi ang kaso ni Ko. Sa nakaraang mga kongreso, ang Appropriations Committee ay binibigay lamang sa mga napaka-senior na congressman na malapit sa administrasyon. Nako! Si Ko ay nasa kanyang pangalawang termino pa lamang nang makuha ang Appropriations Committee chairmanship noong 2022. Wala rin siyang distrito. Siya po'y kinatawan ng party list group na Ako Bicol. Isa po siyang negosyante mula sa Albay, pinuno ng SunWest Group of Companies na nasa construction, power generation. Nasaan daw? Anak ng wewe, oo. Siya daw ay CEO ng SunWest Group of Companies, Real Estate Construction. So, totoo pala ang bali-balita. Nasa construction ito. At real estate. Kaya't parang hindi pa ganon kalalim ang kanyang hugot sa... Pero gayon pa man, sinasabi nga ni Ed Lingao, ang chairman of appropriation ay napupunta sa mga veterano na. Ibig sabihin, mga matagal na congressman, mga matitindi ho talagang congressman, mga senior, ika nga. Yung mga matatanda, pwede dyan yung sila Zarate, yung mga ganon. Pero syempre, laging opposition yun eh. Pwede rin si Abante, mga matatanda daw at saka talaga seniors na pagdating sa posisyon, ika nga. Ibig sabihin, hindi lamang isang beses, dalawang beses, mga apat, yung mga talaga nabulok na dyan. Yan daw, doon daw binibigay yung chairman ng appropriation. Pero this time,
ewan ko kung first time ito pero ibinigay sa isang party list representative. Di ba? Naku po. Mukhang malupit talaga ang kapit ni Kuya. Di ba? Mukhang malupit Tapos, lang, second termer lang. Politika. Pero ano pa man, Pero matindi doon yung mismo. Ikaw ba naman yung may construction kay ikaw? Naku, lupit mo, Brad. bakit parang biglang napatalsik sa kulambo itong si Zaldico? Yan ang tanong ng lahat ng Pilipino. Bakit bigla-bigla? Biglaan nga ba? Pinag-usapan nga ba? O beke naman, alam mo, paandar lang. Hindi kasi kailangan natin malaman. Bakit biglaan ito? Sabay pa dyan sa Iglesia ni Cristo na is this part of conspiracy? Part of a script na sige na, okay na, huwag nyo nang ituloy ko ano man ang magaganap. Basta bibigay na namin ng ulo dito. Para naman masabing masatisfy. Tandaan ninyo kasi pagbalik-baliktarin mo ng istorya. Yeah? Pagbalik-baliktarin mo ng istorya na keso sinasabi ng Iglesia ni Cristo na sumusuporta sila sa Pangulong Marcos sa posisyon nito na walang impeachment na magaganap. Pero alam nyo, pag kayo inaan doon, nakikinig. Ako po, nakinig po ako doon sa mga spets po doon. Talagang nakikita natin yung mga tao doon. Ayaw nilang matanggal sa posisyon si VP Sara Duterte. If there is one clear message, ika nga, dyan sa INC rally, favor ito kay Vice President Sara Duterte. Yan po ay matinding paninindigan na ginawa ng INC. At tayo po ay nagpapasalamat doon. At ang mga kababayan natin nagpapasalamat sa kanilang suporta kay Vice President Sara Duterte. Kaya nga, ito hubang matinding nakalaban ni Vice President Sara Duterte na si Zaldico ay isa lang po ba siyang parang, alam mo yun, sacrificial lamb. Bibigay na namin ang ulo nito. Tatanggalin na namin sa posisyon ito. Basta bati-bati na tayo. May ganun kayang eksenang naganap? Hindi, sa tingin ninyo. Kasi parang ganun ang dating sa ibang tao na parang ano lang yan, kaya yan yan yung binigay ang ulo na yan, o kaya yan sinibak. Para somehow, alam mo yun, panakipbutas doon sa bigger mistake o bigger fiasco na ginawa ng Kamara dito kay VP Sara Duterte. Tandaan ninyo, dinurog ng todo-todo si VP Sara Duterte at talaga nga namang para masatisfy yung mga kumampi kay VP Sara Duterte, halimbawa na ang INC, sige na, yung isa sa kalaban ni VP Sara Duterte, sibakin na lang namin. Ganun po ba? Ano sa tingin ninyo? I-comment nyo nga dyan. Sa unang araw ng sesyon kanina, may naghain ng mosyon na deklarang bakante ang posisyon ni Ko bilang Appropriations Committee Chairman. Ang pagdeklarang bakante ang isang posisyon ay katumbas na rin po ng pagsibak. Yun. Malinaw ito Ang pagdeklarang bakante ang isang posisyon, chairmanship, ay isa na ring pagsibak. Hindi po ako nagsabi niyan. Si Ed Lingaw po nagsabi niyan. Malinaw ulitin natin. Linawin natin. Yan po ng pagsibak sa isang opisyal. Ayan. Pagdeklarang bakante ang isain ng mosyon na deklarang bakante ang posisyon ni Ko bilang Appropriations Committee Chairman. Ang pagdeklarang bakante ang isang posisyon ay katumbas na rin po ng pagsibak sa isang opisyal. Malinaw na malinaw, sinabi po yan ni Ed Lingaw, hindi po sa ating galing yan na ang pagdeklarang bakante ang isang posisyon ay isang pagsibak. So malinaw na malinaw, sinibak. Hindi ho nag-resign, sinibak. Yun ang sinasabi ni Ed Lingaw dito na ginawa walang iba kung hindi ang anak ng presidente. So ang tanong ng lahat dito, eto ba ay may utos mula sa presidente na sibakin si Zaldico?
Yan o ang tanong. Si Marcos po ba ang nagpasibak kay Zaldico para maiwas niya yung kanyang pinsan? Yan kasi ang tanong dyan eh. Di ba ho? Kesa na madali pa itong pinsan ko, o kesa na mawala pang yung somehow yung bas-bas na anointing dito sa pinsan ko, sibain na lang natin etong kanyang kanang kamay o etong isa sa mga binanggit. Actually, dalawa lang naman sila. Si speaker lang naman at saka si Zaldico. Di ba? Ito kaya ang dahilan? At ang motion ay hindi galing sa kung sino-sino lamang, kundi sa mismong anak ng presidente na si Congressman Sandro Marcos. Nako. Ang tanong tuloy ng ilan, meron ba itong ibang ibig sabihin? Ako, sa tingin ko ito, opinion ko lang to sa tingin ko meron talaga. Merong ibig sabihin ito. Simple lang. Malamang sa malamang, malaking percentage, galing ho ito sa presidente. Yung pagsibak kay Zaldico. Ito, linawin na natin ho ito Wala na hong question dito kasi meron pa sinasabi na nag-resign daw at hindi sinibak. Hindi ho. Ang pagdeklarang bakante, sabi nga ni Ed Linggao, ay nagkakatumbas ng pagsibak. Malinaw po yun. Kaya nga sa title pa lang yan nung kanina, di ba? Ousted. Di ba? Tuloy. Isang oras matapos siyang masibak sa katungkulan, naglabas si Ko ng sariling pahayag. Ako po, biglang naglabas ng sariling pahayag. Gustong isalba yung sarili. Kusa raw siyang nagbitiw dahil sa ilang pressing health concern. Nakang bigla nagkasakit. Ayos ka din, Pag nagdemanda ka, talagang full energy ka. Pero ngayon, bigla kami sakit. Ang bira ka, oo. Naniniwala ba kayo? Ako, hindi ako naniniwala. Kalokohan. All of a sudden, bigla ka nagkasakit? Anak ng weteng naman yan. Huwag ka sanang matuluyan, Pero hindi magandang biro yan kung biro lang yan. Sabihin mo, hindi, may sakit ako. Hindi magandang biro yan, kapatid. Hindi maganda. Yun lang, kahit si Congressman Benny Abante, ang co-chairperson ni Ko sa Appropriations Committee, ay nagulat sa kanyang pagkakatanggal at mukhang nagulat din sa kanya umunong pressing health concern. Ang ganda na sinabi dito. Ebidensya to. Ano sabi? Kahit si Abante na co-chairperson, ibig sabihin ka-team ika nga ni Zaldico. Co-chairperson, ibig sabihin kasama mong chairperson ka. Di ba? Nagulat sa pagsibak at nagulat saan? Na may sakit. Hindi ho alam mo yun, masyado na hong ako, para sa akin isang matinding kasinungalingan kung sasabihin talaga nating nag-resign. Matinding kasinungalingan, sa tingin ko lang Bakit to, Kanyo? Ayan na yun, mismo yung kasamahan niya, hindi nga alam nasisibakin siya at bigla-biglaan at the same time hindi alam na may sakit siya. Ibig sabihin, the decision happened to be from the top. Parang ika nga beyond pay grade ni Abante ito. O wala sa kanyang level, ika nga. The decision galing sa kataas-taasan. Kasi nagulat di ba? Nagulat yung kasamahan mo. Wala sa mga congressman. Nanggaling mismo, at sabi nga nila, napaka-obvious naman, kanino ba galing? Mismong sa anak ng presidente. So, dalawa na kagad ang na-prove dito. Number 1, talagang sinibak. Number 2, galing sa taas ang desisyon. Hindi natin alam kung galing ba kay presidente or galing kay Speaker Romualdez. But definitely, anak ko So, ibig sabihin po, doon mismo sa presidente nang galing yung pagsibak, di ba?
Ito pa ang isang paramdam. Ang sabi ni Ko sa kanyang pahayag na he serves lamang at the pleasure of the majority. So mukhang hindi na ito pleasure ng majority o ng liderato. So ibig sabihin, hindi na daw pleasure ng liberato ng Kamara. Walang iba kung hindi si Speaker. Kung si Speaker man na nag-decide niyan, may nagutos sa kanya. Dalawa lang yan. Kaya nga sabi ko sa inyo, dalawa lang yan. Hindi na yan desisyon ng mga nasa baba o desisyon ng kusino man, pero desisyon talaga either si Speaker o di kaya ang Presidente. Diba? Ganun lang kasimple. Ito si si Zaldico, pilit pang sinasalba yung sarili. May napakinggan nga ako kanina eh. Sabi nung isa, alam mo, sa totoo lang, personality naman talaga ng Pangulo yan eh. Yung, alam mo yon, yung ganyan, na kahit kaalyado, ay pagka merong ibang dahilan, di natin alam whether it is good or it is bad. It is not for me to say. Kasi di pa natin alam yung mga pangyayari. Pero gayon pa man, simpleng-simple. Sabi nga nung napakinggan ko, ano yan, talagang ugali ng presidente na kahit sino ka pa, pagka hindi ka na nagsiserve o ilalaglag ka talaga. Ganon. Whether it is good or bad, we do not know. Ito nga yung sinasabi ko dito eh. Kung sacrificial lang ikaw, Zaldico, ikaw lang nakakaalam niyan. But if I were you, I will not be you. Gago! Hindi, if I were you, nilaglag ka na. Ginawa kang sacrificial lang. Baka gusto mo magsalita na ng katotohanan. Kasi puro kasinungalingan pa sa tingin ko yung lumalabas sa bunganga mo eh. Baka naman pwedeng sabihin mo na ang katotohanan. What really happened? What really transpired? Kasi meron akong isa pang nabalitaan. Di ko na lang sasabihin, galing sa isang source ito. Sabi nitong tao na to, kaya daw nasibak ito, merong hindi magandang ginawa. To the point na parang yung iba na dehado. O hindi masaya sa ginawa daw ni Zaldico. Yun yung narinig kong balita. Pero I'm not saying it is true. Okay? Kasi sinasabi niya doon na parang nagkaroon ng lokohan. Sabihin sa kanila. Yung may mga usapan sila dyan. Nagkaroon sila ng, alam mo yun, syempre, di natin alam kung yan ba ay nagkadinggoyan dyan sa loob. Di natin alam. Basta, sa madaling salita, nagkatalo-talo daw. Yun yung term. Nagkatalo-talo daw sila. Sabi nga alam mo, ito lang, masasabi ko sa iyo, Zaldico, huwag kasi masyado. Gago! Ano lang, huwag masyado. Sakto lang. Kaya tuloy nagkakaganyan kayo. Mantakin mo I don't know if that is true. Basta ako narinig ko lang po yan. Kung totoo yan, kayo na lang makakapagsabi niyan. Basta ang sinasabi lamang po natin dito mga kababayan, malalim ito. Kung sacrificial lang ka, magsalita ka. Pero kung hindi ka nagsalita, iisipan ka ngayon ng taong bayan na meron niya nangyaring talo-talo dyan sa loob. Bakit ka nasibak? Di ba? Unless papayag ka na ang dating kaya ka nasibak ay dahil may ginawa kang hindi maganda. Kasi ganun lang naman po yan eh. Bakit ka sisibakin sa isang bagay na maganda ginagawa mo? Tama, mali. Kaya ka sisibakin sa isang bagay dahil meron kang ginawang hindi maganda.
Ganun lang kasimple yun. Dito, paulit-ulit na sinasabi ni Ed Lingao, hindi po ako, si Ed Lingao, yung pag-declare ng vacancy, it only means that you are ousted. That you are, ayan o, nasaan pa, sinulat pa nga niya dyan di ba? That you are ousted and you're fired doon sa iyong katungkulan. So anong dahilan nun? Di ba? Ito'y matatalaga sa kasaysayan. Or talagang natakot lang etong si Romualdez sa nangyari sa INC. Kasi tandaan ninyo, baka sabihin nung iba, hindi, nauna naman yung hindi. Umaga pa lang, gabi pa lang, punong-puno na ng tao ang grandstand. Ibig sabihin, alam na ho ng, siyempre, nag-o-observe po dyan yung mga congressman. Alam na po nila na dadagsain talaga ng todo-todo yan. So that, para medyo humupa-hupa, ika nga, yung alam mo yun, yung apoy, kailangan may gawin ang kamera. Kasi pag bali-baliktarin po natin, kahit pa ulit-ulit pang sabihin ng spokesperson ng INC na we are here for peace, we are here to support the statement of the President not to impeach VP Sara Duterte, the mere fact na pinagsalita nila si Marcoleta na walang ibang mensahe si Marcoleta kung hindi ang kapalpakan ng mga congressman, kung hindi ang mga kawalangyaan na ginagawa ng congressman, kung hindi ang matinding katarantaduha ng Kamara, ayun lamang po ay simpleng statement ng INC that INC is no longer happy with what is Romualdez is doing. Ika nga. Ganun lang o kasimple po yun. Huwag na nating pagbali-baliktarin. Huwag na nating, kasi yung iba gina-justify pa na, alam mo naman yung mga tanga-tangang loyalista na vlogger, gina-justify pa, hindi naman yan para kay BP Sara Duterte, hindi naman yan anti-Marcos. Oo, wala naman tayo sinasabing anti-Marcos yung rally na yan. Pero gayon pa man, it's really obvious. The mere fact na pinayagan nila si Marcoleta, na alam naman nila, sigurado kung kausap nila yun araw-araw o alam nila kung anong side ni Marcoleta. If kayo, ako sinusubaybayan ko si Congressman Marcoleta doon sa kanyang programa sa Net25, which is also an INC network. Talagang bukang bibig niya doon, mga kawalangyaan po at mga masasabi natin hindi magandang ginagawa ng Kamara. So, ibig lamang po sabihin nun, mga kababayan, if the INC allowed Marcoleta to speak, it's somehow same sentiments ang pamunuan ng INC. Kasi, kung papansin ninyo, sa lahat ng rally po ng INC, hindi po nila pinapayagan yung mga politiko. Si Marcoleta, even if INC yan, hindi nila papayagan yan if they do not agree with what Marcoleta is saying. Alam mo sa tindi, kanina nagpunta ako dyan habang nasa Manila Hotel po yung mga banateros, habang kausap nila si Cathy Binag. Oh, by the way, may interview ako kay Cathy Binag mamaya. Unya-unya. Habang kausap nila, masyado nilang binakuran si Cathy Binag. Sa mga kasamahan ko talaga. Buti na lang, hindi ako babaero. Alam mo, ginawa ko. Punta ako dun sa nagpasama ako dun sa isa sa mga taga-SMNI. Sabi ko, sama mo ako dun sa likod. Punta tayo dun sa media, Media. Kasi may media room sa likod Dun mismo sa stage ng grandstand. Sinamahan naman niya ako, habang lakad namin. Pagdating namin dun, sabi ko, liga, punta tayo dun sa mga VIP. Kasi ka-message ko din si Mocha dun, nagpunta rin si Mocha dun sa VIP. May VIP daw. Sabi ko, okay, punta tayo dun sa VIP. Ang galing nung kasama namin taga-SMNI, alam na alam, talagang diretso kami ng lakad.
Pagdating namin doon sa VIP, akala ko VIP room. Hindi pala. Mismo doon sa stage na. Pero, ito yung stage, di ba? Yung kasi grandstand yan eh. Nandyan yung parang... ito yung stage. Ito yung stage. Yan yung harap. Dito nakaharap yung mga tao. Dito. Ayan. Ito yung mga tao. Ganyan. Yan sila. Tapos dito may parang hagdan. Na dyan nakaupo yung mga VIP. Pero, hindi nakikita. Merong harang na screen dito. Para hindi nakikita ng mga tao yung mga politikong nakaupo doon. Doon sa parang VIP area. Ibig sabihin, party ka pa rin ng stage, pero hindi ka, tinakpan ka ng doon para hindi ka nakikita. Ibig sabihin, ayaw po ng INC na epal-epal. Hindi ko sinasabing epal yung mga pumunta doon, ha? That's not what I mean. Kaya lang sa kanila, ayaw nila kasing magmukhang political rally yun. So, tinakpan nila yung mga VIP kasi doon, yung mga politiko na naandun lahat yung mga kaalyado ni Pangulong Duterte, nandun din si Yorme, yung Yorme's Choice, nandun. Di ba? Lahat ng kaalyado, nandun. Pero ayaw ipakita ng INC yun para hindi maging political yung kanilang prayer rally. Ganun sila katindi. To emphasize na ayaw namin ng political rally. Pero, take note, they allowed Marcoleta to speak. So, anong ibig ko sabihin? Sa tindi ng kanilang higpit doon, pero pinayagan nila si Marcoleta, ibig sabihin, same sentiment sila with Marcoleta. Di ba? Ganong katindi yung naganap doon. And in line with that, I think, di ba? Feeling ko nayanig. Nayanig po ang kamera. Kasi tandaan ninyo, eto importante itong malaman ninyo. Ang mga botante sa mga distrito, 100 to 200,000. 200,000, madami na nga ho yan. 100 to 200,000. Depende sa distrito, may mga maliliit eh. Pag dito sa Metro Manila, malalaki. At napaka-importante ng boto ng black voting ng Iglesia ni Cristo. As a matter of fact, ginagawa talaga yan every election. Lumalapit po ang mga tumatakbong local government, mga congressman, mga mayor, vice mayor, mga councilor, lumalapit sila doon sa lokal. Ibig sabihin kung sino man yung pinuno ng lokal na ito. 'Di ba? Kasi para pagka ikaw naman ay nationwide, halimbawa senator, yung mga senator lalapit sa main office ng iglesia. Napaka-importante ng boto ng Iglesia ni Cristo sa local government, sa congressman. Napaka-importante po niyan. Hindi natin mapapagkailayan. Black voting po sila. Makuha mo yung iglesia, medyo konti na lang ang, alam mo yun, konti na lang ang ilalaban mo. Kasi malaking factor yun eh. Malaking factor. Talagang konti na lang ipaglalaban mo dun. Pag nakuha mo na ang matamis na oo ng iglesia. Sana makuha ni Mocha. Hindi, alam nyo, yung mga kapatid natin sa iglesia, maaasahan nyo si Mocha. Yan ang masasabi ko sa inyo. Mocha has the servant heart. Yan ang isang bagay na sigurado ko, more than anything else. Servant heart ho yan si Mocha. Ako taas ang kamay ko dyan. Suko ako. Ibang tao. Yan ang talagang servant. Kaya, sabi nga yan, ginto yan pagdating sa politika. Ginto si Mocha pagdating sa Sana suportahan ninyo dahil hindi ho niya kayo bibiguin. Pag yan nagsilbi sa mga Pilipino, matik yan. Talagang katulad yan ni Pangulong Duterte. Talagang magsisilbi. At higit sa lahat, Yorme's Choice yan. Talagang ang niyan,
gusto lang niya maayos ang Maynila. Kasi taga Maynila po. Lumaki usam si Mocha sa Maynila. Diyan nga sa UST. Tanda ko, sinusundo ko yan dyan. Bago kami mag-show. Alam ko rin, dyan din ang bahay niya. Hinahatid ko rin yan after show. Talagang dyan na lumaki. Dyan na namulat ang pag-iisip ni Mocha dyan sa malapit sa UST. Sa district dyan. Kaya sana, kumamarapatin nyo po. Ako po ay nakikiusap, humihingi ng inyong basbas. Sana po ay si Mocha ay inyong ma-consider na suportahan. Dahil walang nasa isip si Mocha kung hindi ang mga taong bayan. Yung mga Pilipino, lalong-lalo na yung mga nanay. Grabe malapit po yan sa nanay. Anyway, tuloy natin itong balita na ito. Pasok. Saan sumabit si Ko? Bilang Appropriations Committee Chairman, si Zaldico rin ang pinuno ng House Delegation sa Bicameral Conference Committee, ang grupo na gumawa ng pinal na bersyon ng General Appropriations Bill. Yan, siya rin ang mismong pinuno diyan sa House yung kasi 'di ba merong halimbawa sa Senate si Grace Po, yung parang ano niya, si Senate President, si Grace Po yung pagdating sa finance, si Speaker, tapos ang pinuno niya pagdating sa pag-aayos ng budget, si Zaldico. So talagang makapangyarihan to si Zaldico. Kung tanda po ninyo, sa BICAM nangyari ang maraming milagro sa budget. Ayan. Sa BICAM nangyari ang maraming milagro. Pag sinabi mong milagro, maaaring mabuti yan, pero maaari ding masama yan. Diba? Pag may minilagro kang nangyari. Kasi maraming ibig sabihin niya. Pwedeng alam mo yun, may good news, milagro. Kasi gumaling ka. Ganun. O di kaya pag may milagro, may nawala. Diyan daw, sabi ni Ed Lingaw. Po ng paglobo ng public works budget ng 288 billion pesos. Nako, DPWH lumobo ng 288 billion. Han lupit mo. Sino ang pinuno sa House? Si Zaldico. Anong merong negosyo si Zaldico? Ayon sa balita ng News 5, hindi po ako nagbalita, News 5. Anong negosyo ni Zaldico? At ang pagbawas ng pondo ng maraming social services gaya po ng DSWD, edukasyon, agrikultura at ang PhilHealth. Samantala, pinasok naman ang 26 billion pesos na pondo para sa AKAP, ang ayuda para sa kapos ang kit. Kaya pala noong Disyembre, habang ako'y kumakain ng ichiran, tsaka umihinom ng hot sake, nakikita ko lumalabas itong si Zaldico, pinagtatanggol yung AKAP. Talagang, sabi ko, ngayon ko lang napagtanto na somehow, I think, he was so defensive sa AKAP. Maybe, pinupunan na siya ng leadership ng Kamara o di kaya ng Presidente ng Pilipinas pagdating dito sa bakit ang laki ng AKAP? Bakit nawala yung kasi nabawasan yung sa 4-piece tapos ang laki nitong AKAP? Kaya mapapansin ninyo, may biglang labas na statement si Zaldico pagdating sa AKAP. Naku po. Hindi kaya ito ang dahilan kung bakit siya nagbigay ng matitinding statement? Naging defensive siya dun sa AKAP? Ito kaya ang dahilan kung bakit siya sinasabi ni Ed Lingaw na na-oust? Na hinala ng marami ay pork barrel lamang mga congressman at mga senador. Lahat po ng mga ito naging sobrang kontrobersyal at kinailangan ng damage control ng Malacanang. Naku po, nag-damage control ang Malacanang. Gago! Ibig sabihin, talagang there is a damage. Kasi hindi ka naman magda-damage control kung walang damage. Para bagang flood control project kung walang flood. Kaya mo nga nilagyan ng flood control project eh. Flood control. Kasi nga, may flood. Eto, damage control, ibig sabihin may damage.
Kaya sabi daw ni Ed Linggau, nag-damage control itong Malacanang. Ang tanong ng karamihang Pilipino ngayon, eto bagang damage control na ito, ito hubang hakbang ng Pangulo na control ay ang pagsibak kay Zaldico? Ha? Ano sa tingin ninyo? Nag-line veto ang Pangulong Marcos sa halos 200 bilyong piso na mga proyekto. Nako po. At sa huli, mukhang si Ko ang unang nalaglag dahil sa sigalot sa budget. Yun ang matindi dito. Dahil ba dyan sa damage control, ang unang nakontrol, ang unang tinamaan ng hinagpis ng presidente ay walang iba kung hindi si Zaldico. Ano kaya? Puwersahan to? O kaya binigyan siya ng pagkakataon, Zaldico, alis na. Ano sa tingin ninyo? Sabi nga nung hindi, ako, nag-iisip lang ako. Malaro lang yung isip ko. Ano kaya ang dahilan kung bakit siya ang naging damage control? Siya kaya ang talagang naging damage control ng Pangulo? O di kaya sacrificial lamb? Hindi kaya may nagawa talaga siyang hindi maganda? O baka naman merong onsehang naganap? Ano po ba kaya talagang dahilan? O baka naman all of the above? Hindi natin alam. Gago! Kayo ang mag-comment. Ano sa tingin ninyo ang tunay na dahilan? Parte ito ng damage control ng presidente. Kasi posible rin naman Posible rin naman na parang tinamaan ako dun Maaaring advice sa kanya, sa presidente. Medyo hindi maganda yung nangyari sa budgetan. Kailangan kang may gawin. Kailangan kang merong sibakin. Or else, baka hindi ka abutin ng katapusan ng iyong termino. Kasi pwedeng ganun Kasi tandaan ninyo, matindi ang ginawa ng INC. Matindi. Nayanig po ang politika sa Pilipinas. Even if they are saying this is not a political rally, nayanig. Kasi mantakin mo, 1 million lang ang estimate nila. Inabot ng 1.8 ang estimate. Mga kababayan, we were there. Nagulat talaga ako sa sobrang dami. Ang layo ng tinigilan namin para makalapit lamang doon sa stage. Ang layo. Tapos pag palabas ka, ang layo. Yung iba nga, sinasabi nila sa UST na nagpark Alam mo, yung sasakyan namin, ang layo, hindi na nakalapit. Talagang naglakad muna kami ng sobrang haba bago kami makapunta doon sa sasakyan namin. Talagang sobrang daming tao. Nayanig ho talaga ang gobyerno sa nangyari kanina. O kahapon. Dahil ho dito sa rally na ito. And I think, ako, ito lang if this is a damage control of the president, this is a good move from the president. I think, Mr. President, someone advise you na okay yung advice niya. Nasibakin mo yung na-involve dito sa budget na to. Wala naman tayo sinasabing merong katiwalian si Zaldico Hindi natin sinasabing may katiwalian si Zaldico. But definitely, someone has to, alam mo yun, face the consequence noong fiasco na nangyari dito sa budget. Di ba? At kitang-kita naman po natin sa mensahe pa lamang ni Marcoleta, kahit yung isang nagsalitang ministro, ang ganda rin nung sinabi, hindi ko na lang ma-play. Hinahanap ko yung video Ang ganda nung sinabi niya na talagang naghihirap na mga Pilipino, wala nang nangyayari, pakinggan nyo kami mga ordinaryong Pilipino. Totoo. And if this is a damage control, this is a good move from the president.
honestly good move sa akin to. Kasi tama nga naman. Kasi baka sabihin ng iba, baka ano lang, bakit ang tao lang. Kaya natin, wag muna natin kasi kung ganyan tayo, judgmental kagad tayo. Di wag na tayo mag-criticize. Diba? Wag na tayo mag-criticize kung ayaw din naman natin maniwala sa mga gagawin ng gobyerno. Kaya nga natin kinikriticize ang gobyerno, kaya natin sinasabi yung mga hinaing natin sa gobyerno for the government to change. Di ba? Kung ayaw naman natin, pag may nakita tayong change, ayaw natin tanggapin, abay, may problema tayo. Para na rin tayong mga komunista na kahit nagbabago na, may masama pa rin nakikita. Hindi natin alam. Pero gayunpaman, this is a good move from the president. This is a good move. Kung totoo na nainis siya, nagalit siya dahil palpak nga naman yung ginawa sa budget, di natin alam. Okay? Kaya ang ano natin dito, or maybe the other side of the story is mukhang napapraning to si Romualdez. Kasi nakita niya galit ng taong bayan sa katarantaduhang ginawa nila. Not only dun sa budget, pati ginawa ng katarantaduhan ng Quadcom, ginawa ng katarantaduhan ng committee ni Chua, ginago ang ating presidente, dating presidente, at ginago rin si VP Sara Duterte. Di ba? Baka natatakot na itong si Romualdez. Kaya siguro, paari kung ganito yan. Dalawa lang naman yan Ang presidente o si Romualdez. Si Marcos o si Romualdez. Sabihin na natin, kunwari yung isang option na si Marcos talaga ang sumibak dito kay Zaldico. Maybe because damage control. Sabihin natin walang alam ang presidente dito. Sabihin na natin walang alam. It's all about si Speaker Romualdez. Sa tingin ko napapraning na si Speaker Romualdez. Natakot sa INC dahil sa nangyari dito. Sa rally, talagang natakot na siya. Kaya kailangan magpakita ako ng kunwari, nakikinig ako. Pero hindi tanga ang INC. Magmamatsyag pa rin po yan. Sisiguraduhin talaga nila na yung ginagawa nito ni Romualdez maituwid. Ika nga. Di lamang po malinaw kung meron pang ibang malalaglag. Nako po, patay tayo dyan. Sana meron na. Okay, sana meron. Ano kaya masasabi ni Kati Binang? The next performance will start momentarily.